Matapos manatili si Lance sa Martial Arts Academy, nang gabing iyon, pumunta siya sa bahay ni Professor Lin Han bilang panauhin, at ang lahat ay kumain. Sa sandaling ito, sa North Empire, ang Imperial Palace. Kuya, mahigit 20 araw na ang nakalipas, at si Lance ay hindi pa natatagpuan sa loob o labas ng Darlington City, at hindi na siya muling nagpakita, kaya natatakot ako na tumakas na siya. Anak ng asungot. Nagngagat ang mga ngipin ni Wesley King. Kuya, hindi ka na makakapagpatagal pa, huwag mong kalimutan, ikaw pero mahigit 1 buwan na ang nakalipas, nagbigay ka ng letter of war sa Martial Forest Island Master, bilasan mo na at maghanda, kung matatalo mo ang Martial Forest Island Master, kung gayon, ang katanyagan ni Kuya ay talagang magiging sensasyon sa buong mundo. Kuya, halika, sigurado akong kaya mo ito. Ikaw ang bida sa mundong ito. Naalala lang ni Wesley King na sa katunayan, naglabas na siya ng letter of war sa misteryosong Island Master ng Woolen Island. Ang dahilan kung bakit gustong hawanin ni Wesley King ang Martial Island Master ay dahil, naramdaman niyang ang matandang master ng famous Swordbilia ay nasa tuktok din ng Unity Realm Grand Perfection, at gayon din ang Martial Island Master, tiyak na hindi siya. Malayong-malayo sa lakas, bukod pa rito, marami na niyang napino ang kanyang martial arts sa nakalipas na 2 taon, at higit sa lahat, kailangan niya ng matinding laban, kaya tinutulungan siyang makapasok sa tuktok ng Unity Realm Grand Perfection, kaya si Wesley King ay nagbigay ng liham ng digmaan sa Martial Island Master, at ito rin ay naging kapansin-pansin sa mundo. Pansamantalang nanirahan si Lance sa Martial Academy. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata, at ang dayuhang populasyon ng Martial Forest Island ay lumalaki, at halos lahat sila ay malakas sa matataas na antas ng mundo. Ang mga nasa likas na kaharian ay maaaring walang ganoong malalim na pakiramdam, ngunit para sa mga nasa Unity Realm, ang labanan ng Martial Forest Island Master ay isang bagay na hindi maaaring palampasin. Maagang dumating din si Wesley King sa Marty Elwood Island, ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya, at ang lokasyon ng kanyang duel sa Marty Elwood Island Lord ay sa Marty Elwood Academy. Ang Martial Forest Academy ay mayroon ding maraming malalakas na manlalaban na darating ng maaga. Si Lance ay nakatago sa isa sa mga vilya sa gilid ng burol, nililinang ang kanyang martial daw habang tahimik na naghihintay na magsimula ang tunggalian. Dumating na ang araw ng tunggalian. Alas 9 ng umaga, biglang naghiyawan ang Martial Arts Academy at may sumigaw, nandito na ang Island Master. Kaya iyon ang misteryosong Martial Forest Island Master. Tumangala din si Lance, at sigurado, sa gitna ng hangin mula sa malayo, isang maputlang matandang lalaki, na nakasuot ng kulay abong tela, ay lumipad mula sa malayo, at kasama niya, naroon din ang pinuno ng nayon ng baguhan, si Levi. Ang village head ng World Village, si Jacob, at ang matandang presidente ng Martial Forest Academy. Siyempre, mayroon ding magandang bilang ng late Unity Realm at kumpletong powerhouses na dating pinuno ng 4 na malalaking isla na nagpoprotekta. Pamilya, at ang grupong ito ng mga tao ang pinakamataas na kapangyarihan ng buong Martial Island. Hindi nakapagtataka na walang nagmamadaling makipagkumpetensya para sa pangingibabaw sa magandang isla ng Marty Elwood Island. Maraming tao sa lupa ang nagsaya habang pinapanood nila ang isang grupo ng mga tao na lumilipad sa kalangitan. Maraming tao ang nakarinig lamang tungkol sa Martial Forest Island Lord, ngunit hindi pa siya nakita noon. Lumipad ang Martial Island Lord mula sa bubong ng isa sa pinakamataas na gusali sa Martial Academy, at ang grupo ng mga taong sumusunod sa kanya ay nahulog sa lupa sa likuran niya. Lahat ng mata ay nakatingin sa Martial Forest Island Lord. Pagkatapos, nagkaroon ng katahimikan. Tanging ang Martial Forest Island Lord ang nagsabi, sino si Wesley King? Mangyaring lumabas ka agad. Ang daming nag-uusap. Hindi nagtagal, isang malakas na tawa ang nagmula sa kung saan sa lupa, at isang lalaki ang tumawa at lumipad sa hangin. Nakita ni Lance ang lalaki na may isang sulyap at kinuyam ang kanyang mga kamao, nang makita ang kanyang kaaway na lumitaw sa kanyang sariling mga mata, hindi na makapaghintay si Lance na magmadali.
Gayunpaman, si Lance ay hindi pa bigla-bigla, ang mga mata ni Lance ay tumingin sa karamihang sinugod ni Wesley King, at agad na nakakita ng maraming pamilyar na mukha. Ang dosenang pamilyar na mga mukha na ito ay mga miyembro ng mercenary group ng hari. Nakita na nila sila noong sila ay nasa Forest of 10,000 Beasts, at hinding-hindi sila makakalimutan ni Lance. Mamatay. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, dahil ang lahat mula sa mercenary group ng hari ay dumating, kahit na ang taong nakikipagduel ngayon ay hindi ako, si Lance, ay hindi maaaring gumawa ng isang bagay, kaya't kunin natin ito. Pagkakataon ngayon na patayin ang natitirang dosina o higit pang mga kapatid ni Wesley King. Tama, hindi napigilan ni Lance na makita ang mga mersenaryo ng hari, kaya't samantalahin natin ang pagkakataong patayin sila ngayon. Kaya, agad na tumakbo si Lance patungo sa isang grupo ng mga tao sa di kalayuan. Sa lupa ngayon, ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa langit, kaya walang nagbigay pansin kay Lance, kahit na ang mga mercenaries ng hari mismo. At ngayon sa langit, ang Marshall Forest Island Lord ay nakatayo rin sa gitna ng hangin, magkaharap si Wesley King at silang dalawa. Tumingin ang Woolen Island Lord kay Wesley King at sinabing, ikaw ang gustong hamanin ako, Wesley King. Eksakto. May chismis na natalo mo ang Wordscliff ng sikat na swordbilya, at pinatay mo siya. Tama. Kung ganoon, ano ang gagawin mo ngayon? Siyempre nandito ako para bugbugin ka ngayon, kapag natalo ka sa akin, simula ngayon, sa akin na ang Marshall Island at magiging subsidiary island ng North Empire ko. Hahaha, ang mayabang na fanatic, sana may lakas ka. Kung wala akong lakas, paano kita hahamunin? Ikaw at ang matandang master ng sikat na swordbilya ay pareho din sa tuktok ng Unity Realm, hindi ako naniniwala na maaari pa kayong magkalayo. Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung paano kita matatalo. Ako, si Wesley King, ang hari ng mundong ito, at kung ang mundong ito ay isang libro, kung gayon, walang pag-aalinlangan, ako, si Wesley King, ang magiging pangunahing karakter nito. Libro. Malakas na sabi ni Wesley King. Sa katunayan, walang kumpiyansa sa kanya si Wesley King, sa halip na harapin ang Marshall Island Master, nakaramdam siya ng matinding mapang-ipang puwersa, ganap itong naiiba sa pagharap sa matandang master ng famous swordbilya, at sa kanyang heaven-breaking sword na palaging parang wala itong kahit katiting na pagpatay na layunin laban sa Marshall Island Master. Gayunpaman, hindi mahalaga, noong nakikipagduel siya sa Old Bilya Master ng famous swordbilya, mayroon din siyang kakulangan ng dapat kill intent, at pagkatapos makipaglaban sa loob ng 2 oras, inukupan niya ang tuktok, at pagkatapos ay nagkaroon siya ng pakiramdam ng dapat kill, at pagkatapos ay hiwa niya ang matandang Bilya Master ng isang biglaang slash. Naniniwala siya na sa pagkakataong ito, pati na rin. Kakalabanin muna niya siya ng ilang oras. At sa ngayon, hindi dapat mahina ang kanyang momentum, kaya hindi isang masamang psikolohikal na labanan ang sasabihin at sabihin na siya ang bida, na dinaig ang Woolen Island Master mula sa kanyang momentum. Ang Marshall Island Lord, na ngayon ay nanunood kay Wesley King ay hindi na nagsalita pa, nakita niya si Wesley King na sobrang kumpiyansa, sa halip, iniisip niya kung talagang may mga baraha si Wesley King na laruin. Ang Marshall Forest Island Lord ay tumingin kay Wesley King at palaging pakiramdam na madali niya itong kurutin, ngunit napakamayabang ni Wesley King, dapat ay mayroon siyang isang uri ng card. Talagang pinigilan ng momentum ni Wesley King ang Marshall Forest Island Lord. Sinabi ng Woolen Island Lord, dahil iyon ang kaso, tingnan ng matanda kung ang mga kabataan ngayon ay talagang napakalakas, kung gayon ito ay hindi bababa sa isang pagpapala sa mundong ito, ang matanda ay malapit na sa katapusan ng kanyang buhay at masaya na makita ang gayong mga kabataan. Ngumuso si Wesley King, dahil dumating na ang iyong malaking araw, mas mabuti pa, hayaan mo akong bigyan ka ng maagang biyahe. 982. Boom! Tinadtad ni Wesley King ang Marshall Forest Islander gamit ang palakol. Ang Woolen Island Lord ay gumalaw at naiwasan ang palakol. Ang palakol ni Wesley King ay lumikha din ng isang malaking field ng puwersa sa kalangitan, na naging sanhi ng isang baluktot na hangin na umikot sa lupa malapit dito.
Nadama ng Woolen Island Lord na ang ibang Wesley King ay napakadali at kayang talunin siya ng lubusan sa isang galaw, ngunit hindi siya nagmamadali dahil gusto niyang makita kung talagang may mga panlilinlang si Wesley King sa pagiging napaka-wild. Kaya nasa langit silang dalawa, ang isa ay umaatake at ang isa ay umiiwas. Sa oras na ito, sa lupa, si Lance ay sumugod na sa likod ng mga miyembro ng King's Mercenary Group. Ang dosenang mga tao mula sa mercenary group ng hari ay nanunood ng labanan sa langit na may nagninangas na mga mata at sumisigaw, "Kuya, halika na. Captain, cheer up." Kinuha ni Lance lang tiles ng bubong. Swoosh! Sa isang iglap, nagpadala si Lance ng 5 tile. Ang 5 tile na ito ay pumunta sa 12 o higit pang mga tao, 5 sa kanila ay nasa Unity Realm Perfection level para pumatay. Oo, mayroong 5 na sinadya ni Lance na patayin muna, 5 sa kanila, at sa lakas ng Unity Realm Perfection ni Lance, lubos siyang kumpiyansa na papatayin niya ang 5 mas mababang antas sa isang iglap. Puff! Sa isang kisap mata, 5 tile ang nahati sa 5 kumpleto sa Unity Realm sa 2. Ang natitirang 7 tao, ay nag-react at tumingin sa mga taong nakatayo sa kanilang paligid, gulat na nakatayo lang sa paligid at sumisigaw ng sama-sama, ngunit sa sandaling ito, nahati sila sa kalahati, at nahati rin sila ng ang mga tile. Ang natitirang 7 tao, ay agad na lumingon at tumingin sa lugar kung saan ipinadala ang mga tile, ngunit, wala silang nakita, dahil kumislap na si Lance at pumunta sa harapan nila. Ang natitirang 7 tao na ito ay pawang Unity Realm Perfection, unang antas, ikalawang antas, kaya hindi naging madali para kay Lance na harapin sila, kaya naman unan niyang inalagaan ang 5 Unity Realm Perfection na iyon sa isang iglap. Sa sandaling ito, si Lance ay kumislap sa harap nila sa isang iglap, at nang lahat sila ay lumingon sa likuran, nagpadala si Lance ng 4 pang tile sa isang iglap. Ang 4 na tile na ito ay pumatay sa 4 na Unity Realm Great Perfection First Levels, bilang ang kaharian ng Lance. Ang pagpatay sa 4 sa kanila ni Lance sa isang iglap, na may layuning dapat patayin, ay hindi isang mahirap na gawain para sa kanya. Puff! Sa isang iglap, ang 4 na Unity Realm Great Perfection First Level na iyon ay nahati din sa 2 ng mga tile. Ang mga tile ni Lance ay parang mga talon sa kanyang mga kamay, kung haharapin niya ang mga makapangyarihan, ang mga tile ay talagang hindi gagana. Ngunit laban sa mas mahinang mga tile, ang mga dahon ay maaaring maging isang matalim na sandata. Hanggang sa puntong ito, napatay na ni Lance ang iba pang 5 dagdag 4, 9 na tao, 3 na lang ang natitira, at ang 9 na tao na pinatay niya ay natapos na lahat sa isang kisap mata. Gayunpaman, ang natitirang 3, lahat sila ay nasa ang ikalawang antas ng Unity Realm Great Perfection, isang antas na mas mataas kaysa kay Lance, hindi sila mas mahina kaysa kay Tirso, at mayroon pang 3 sa kanila, at lubusan silang nag-react sa katotohanan na magiging mahirap, kung hindi imposible, para patayin silang muli ni Lance. Ang 3 iyon ay tumingin kay Lance, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Napatingin ang isa sa kanyang tagiliran, nahati sa 2 ang katawan ng kanyang 9 na kapatid, at napahiyaw sa sakit. Si Lance ay wala ng gana sa paglusot sa 3, kaya umatras siya ng ilang metro at maingat na pinagmasdan ang 3 lalaki. Tiningnan ni Lance ang nagninangas na mga mata nilang 3, at nakaramdam ng labis na kasiyahan sa sarili. Ito ay paghihiganti. Kuya, wuhu. O aking kapatid. Ang 3 lalaki ay umungal sa mga bangkay sa buong lupa, ang lahat ay nangyayari sa isang sandali. Nagdulot din ng matinding kaguluhan ang lupa, ngunit ang buong Martial Arts Academy, ang bawat lugar ay napuno ng mga tao, lahat ay nakatingin sa langit, kaya kahit gaano pa ito kagulo, hindi ito kumikita ng malaki. Gumalaw. Sa kalangitan, hindi pinansin ni Wesley King ang lupa, todo-todo na siya ngayon para patayin ang Marshall Islander, ngunit kahit gaano pa niya gawin ang lahat, madaling umiwas ang Marshall Islander, at umiwas lang ang Marshall Islander. At hindi gumawa ng anumang pag-atake. Unti-unti, nawalan ng kumpiyansa si Wesley King, at nagsisimula na siyang magduda na hindi talaga siya kalaban, hindi ito isang tunggalian sa parehong antas. Sinabi ng Marshall Island Lord, Wesley King, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya,
kung mayroon kang anumang mga pressure na kasanayan, mangyaring gamitin ang mga ito kaagad, wala akong pasensya na makipag-date sa iyo dito. Ang mukha ni Wesley King ay sobrang pangit, ang Marshall Forest Island Lord ay hindi nagsusumikap, hinihintay lang niya ang kanyang bottom pressing technique. Gayunpaman, ang nakakadurog na kapangyarihan ni Wesley King ay ang sure kill intent, na siyang heaven-breaking knife, ngunit wala siyang tiwala na hatiin ang Marshall Forest Islander sa ngayon, hindi ito ang tamang sitwasyon para ilabas ang kanyang kutsilyo. Sa lupa, si Lance ay nakapatay ng siyam, at labis na natuwa. Lance. Ang natitirang tatlo ay tumingin kay Lance na may pulang mata. Ngumuso si Lance, paano? Ano ang pakiramdam ng mawala ng kapatid? Lance, pinatay mo ang kapatid ko, hindi ako kapareho ng kapalaran mo. Ngumuso si Lance, I'm sorry, pabalik sa Forest of 10,000 Beasts, nakipag-away ako sa iyo, I swear I'll kill all of your brothers, and then finally kill your leader. Hahaha, now, napatay ko na rin sa wakas ang 15 sa inyo, hahaha, hahaha. Lance, ngayon gusto kong pagbayaran mo ang iyong buhay. Biglang dumating silang tatlo para patayin si Lance. Ginamit ni Lance ang kanyang Herculean power. Boom! Ang lakas ng suntok ni Lance ay bumangga sa pag-atake ng tatlo, at ang magkabilang panig ay umatras ng ilang metro, na nagpapahiwatig na ang Herculean power ni Lance ay walang tsansa na manalo laban sa tatlong ito. Bukod dito, masyadong naubos ang Herculean power ni Lance. Nagpasya si Lance na huwag makipag-away sa kanila ngayon, mag-ipon ng ilan para sa susunod, gayunpaman, walang saysay na patayin silang lahat ng sabay-sabay, iwan ang tatlo na buhay at hayaan silang magbigay ng mensahe kay Wesley King. Sinabi ni Lance, pakakawalan ko kayo ngayon, at magdadala ng mensahe kay Wesley King mamaya, at sabihin na ako, si Lance, ay papatayin ang lahat ng kanyang mga kapatid, at pagkatapos ay papatayin siya sa huli, upang kaya niyang linisin ang leeg niya at hintayin ako, hahaha. Kumurap si Lance at inihagis ang ghost will resolve at nawala sa parehong lugar. Agad siyang sinundan ng tatlo na may mapupulang mga mata, ngunit ang lakas ng Herculean ni Lance ay hindi nakayuko ngayon, kahit isang suntok lang sa kanilang tatlo, wala silang kapangyarihan, kumukulo pa rin ang kanilang dugo. At umaagos pa atras sa sandaling ito, kung nakaharap lang nila si Lance sa halip na silang tatlo, natalo na sila kay Lance, at ang nakakatakot na lakas ni Lance ay nagpang-inig din sa kanila. Hindi nagtagal ay bumalik si Lance sa Hillside Villa sa magandang mood. Sa kalangitan, mapait pa rin na pinapatay ni Wesley King ang Marshall Islander, umiwas pa rin ang Marshall Islander at hindi umaatake. Si Wesley King ay parang gusto nang mag-collapse, natuklasan niya na wala siya sa parehong antas, siya ay nagiging naglaro na parang tanga. Where have you been? Tanong ni Mo. 983. Tumawa si Lance, si Wesley King ay dumating sa Marshall Island sa pagkakataong ito, lahat ng kanyang mga kapatid ay sumama sa kanya, pumunta lang ako at pinatay ang siyam sa mga kapatid ni Wesley King habang siya ay lumilipad sa himpapawid para sa isang tunggalian sa Marshall Island Lord, hahaha. Ano? Nagulat si Sarah. Oo, siyam ang napatay sa nila, lahat sila ay nahati sa kalahati. Ang paraan ng kanilang pagkamatay ay hindi magiging mas mahusay kaysa sa mag-asawang Igor, at Cherry Socorro Gentle. Sabi ni Lance na may malamig na tingin. Bueno, patayin silang lahat. Ngayon tatlo na lang silang natitira, silang tatlo ay nasa ikalawang antas ng Unity Realm Great Perfection, mas mataas ang kanilang kaharian kaysa sa akin, wala akong buong tiwala na patayin silang lahat, kaya't iligtas sila para sa susunod na pagpatay, para makapagdala sila ng mensahe kay Wesley King. Pagkatapos ng tunggalian, matutuwa si Wesley King na makita ang kanyang mga kapatid na halos mamatay pagkatapos ng tunggalian, gusto ko talagang makita ang kanyang ekspresyon. Sabi ni Elsa. Sinabi ni Sally, baka mamamatay si Wesley King ngayon, hindi mo ba nakikita na si Wesley King ay hindi kalaban sa Marshall Islander? Noon lamang tumingin sa langit si Lance, at sigurado, tila si Wesley King ay wala sa parehong antas at nilalaro ng Marshall Forest Island Lord. Nagulat si Lance, napakakapangyarihan ng Marshall Forest Island Lord, hindi talaga kalaban si Wesley King.
Karapat-dapat na maging ikatlong pinakamalakas na tao sa mundo, ang paghamon ni Wesley King sa kanya ay tunay na mayabang at walang utang na loob. Sa kakulangan ng kaalaman sa sarili, tiyak na siya ay libakin. Sa kalangitan, ang Marshall Island Lord ay naiinip at sinabing, Wesley King, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo, kung hindi mo ipapakita ang iyong kakayahan sa pagdurog, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo. Hindi ako karapat-dapat na labanan ako. Phew! Huminga ng malalim si Wesley King at kinagat ang kanyang mga ngipin, fine, then come on. Ang Marshall Islander ay handang ipagtanggol ng buong lakas, naisip niya na si Wesley King ay masyadong mayabang na ang kanyang presyon ay dapat na napakalakas. Dahan daw ang hinugot ni Wesley King ang isang makapal na kutsilyo sa kusina mula sa kanyang baywang. Nakita siya ng Woolen Island Lord na inilabas ang kitchen knife at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Buzz! Sinira ni Wesley King ang Marshall Forest Island Lord, ang kutsilyo ay kasing lakas ng pagbubukas ng langit at lupa, at ito ang pinakamalakas na kapangyarihan ni Wesley King. Hindi maalis ng Woolen Island Lord ang kutsilyo sa kusina nang tumaga ito patungo sa kanyang ulo. Sa sandaling ito ay malapit nang tumaga sa kanyang ulo, ang Marshall Forest Island Lord ay bumantong hininga at iniabot ang kanyang kamay upang kunin ang cleaver. Nakita ni Wesley King na ang kanyang nakakabasag lupa na chop ay, nakakagulat, hinawakan ng Marshall Forest Islander, at ang hindi pa nagagawang eksena ay muntik siyang matamba. Hindi, imposible iyon. Tumingin si Wesley King sa kutsilyo sa kamay ng Marshall Forest Islander at sumirit ng hindi katanggap-tanggap. Bumantong hininga ang Marshall Forest Island Lord, ano ang ibig mong sabihin na hinagisan mo ako ng cleaver? Ako. Labis na nanlumo ang puso ni Wesley King, ang kanyang nakakagulat na laslas na sa tingin niya ay maaaring hatiin ang master ng isla sa kalahati ay talagang sinabi niya, ano ang ibig sabihin ng paghagi sa kanya ng kutsilyo sa kusina. Ito ang pinakamalupit na suntok sa pinakamalakas na slash ni Wesley King. Ang Marshall Island Lord ay muling bumantong hininga, huwag mong sabihin sa akin na itong kutsilyo sa kusina na ibinato mo sa akin ay ang pressure base mo. Technique. Ikaw. Sabihin, ito ba ang iyong pressure bottom technique? Ang Woolen Island Lord ay umungal sa galit, iniisip na siya ay napakabaliw, mayroon ba siyang napakahusay na bottom pressing kung fu, ngunit bilang isang resulta, ito ay isang maliit na gadget na gumawa ng pakiramdam ni Woolen Island Lord ay tinutokso siya. Ang hindi kapani-paniwalang si Wesley King, biglang naglabas ng isa pang kutsilyo at muling hinampas ang Island Lord, ang kutsilyong ito ay mas malakas kaysa sa ginamit niya. Masasabing ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nakita niya ang isa pang kutsilyo sa kusina sa kamay ng Marshall Islander, kung ano mismo ang tinadtad niya. Nahirapan si Wesley King na tanggapin ang katotohanan ito at napaungol sa sakit. Sa lupa, nagkaroon na ng maraming talakayan. Wow! Ang lakas talaga ng Marshall Island Lord. Thirst, ng si Wesley King at ang matandang master ng famous swordbilya. Sa huli, ito ay isang blade technique na naghati sa matandang master sa kalahati, ngunit ngayon, ang parehong blade technique ni Wesley King, mas malakas pa kaysa sa orihinal. Ngunit nahuli siya sa mga kamay ng Panginoon ng isla ng 2 beses na magkasunod, thirst, malakas. Ang misteryosong Marshall Island Master, talagang makapangyarihan, no wonder walang nang ahas na maging bastos sa Marshall Island all this time, thirst. Akala ni Wesley King natalo niya ang Old Bilya Master, kaya hindi niya alam kung paano maging ignorante at dumating para i-provoke ang Island Master, kamangmangan, ngayon ay nabugbog siya sa mukha, hahaha. Katulad nito, sa sandaling ito, si Lance ay nanginginig din sa takot, ang 2 laslas na ipinadala ni Wesley King ay ilang beses na mas malakas kaysa noong siya ay nasa 10,000 Beast Forest, bukod pa rito, si Lance ay kasalukuyang naniniwala sa kanyang sarili na hindi niya kaya. Maabot ang antas ni Wesley King, ngunit ang Marshall Forest Island Master ay madaling nahawakan ito, ang lakas na ito ay wala sa parehong antas. Kung nakipag-duel si Lance sa Island Lord, natatakot ako na mas malala pa ito, dahil ang kaharian ni Lance ay mas mababa kaysa kay Wesley King, at ang kanyang kalooban na pumatay ay maaaring hindi mas malakas kaysa kay Wesley King.
Sa langit, alam na ng Marshall Island Lord na ang Wesley King na ito ay hindi siya hinahamon at ganap na makasarili, walang utang na loob at sinasayang ang kanyang mundo. Pa! Gamit ang likod ng kanyang kutsilyo sa kusina, sinampal ng Marshall Forest Islander ang mukha ni Wesley King, at biglang namamaga ang isang bahagi ng kanyang mukha. Pa! 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 Hinampas ng Woolen Island Lord ang kutsilyo ng isang dosenang beses na sunod-sunod, at nang huminto ito, ang magkabilang gilid ng mukha ni Wesley King ay ganap na namamaga, tila ibang tao. Ang Woolen Island Lord ay nagsabi, "Wesley King, wala kang lakas, ngunit pinukaw mo ako, nag-aaksaya ng aking oras at hinihimok ang lahat na pumunta rito, sinasayang ang oras ng lahat, sa una ay gusto kitang patayin, ngunit dahil ikaw din isang malakas na tao at ang iyong talento ay mabuti pa, hindi kita papatayin. Ang langit ay may magagandang birtod, at ako ay nalalapit na rin sa katapusan ng aking panahon, ang mundong ito ay laging nangangailangan ng malalakas na tao upang pasiglahin ang pag-unlad ng sangkatauhan, kaya ako hindi kita papatayin, hindi dahil mabait ako, naiintindihan mo ba?" Hinawakan ni Wesley King ang kanyang mukha, namamaga na parang ulo ng baboy, at umungol nang marinig niya ang mapanuksong tunog ng lupa. "Wesley King, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko?" Ang Marshall Island Lord ay sabay-sabay na umungal. Ang malakas at walang kapantay na momentum ay biglang gumising kay Wesley King. Naiintindihan pa ba? Naiintindihan. Ibinaba ni Wesley King ang kanyang ulo at sinabi, sa loob-loob na sumusumpa na balang araw, papatayin niya ang Island Lord na ito, at hanggat naghihintay siya hanggang sa makarating siya sa tuktok ng Unity Realm Great Perfection, nanumpa siyang magagawa niya ito. Mukhang naintindihan ng Marshall Island Lord kung ano ang iniisip ni Wesley King, at bumaantong hininga, "Wesley King, aminin ko, isa kang bihirang henyo at malakas na tao, kung aakyat ka sa tuktok ng Unity Realm Great Perfection, ikaw talaga. May kakayahan na hamanin ako, o kahit direktang malampasan ako, sa kasamaang palad, maaaring wala akong pagkakataon na hintayin ka, lumabas ka na lang. Roll. At mula ngayon, hindi ka na pinapayagang tumuntong sa aking Marshall Island ng kalahating hakbang." Oo. Lumipad si Wesley King sa lupa sa abo. Gayunpaman, biglang nakita ni Wesley King ang lupa, ang kanyang tatlong kapatid na lalaki, ay nakaluhod sa lupa, umuungol at umiiyak, mayroong hindi bababa sa 7 o 8 bangkay sa lupa na nahati sa dalawa, na namamatay ng labis na kahabag-habag. Nagbago ang mukha ni Wesley King at nagmamadali siyang bumaba, sumisigaw, "Anong nangyayari? Sabihin, anong nangyayari?" 984. Si Wesley King, sa sandaling ito, ay ganap na hanggal, at wala siyang pusong isipin ang kaawa-awang pagkatalo sa Marshall Forest Islander ngayon. Bigla ring nakakuha ng atensyon ng lahat ang nangyari sa lupa, kasama na ang Marshall Forest Island Master sa langit. Ang Marshall Forest Island Lord na malapit nang umalis ay hindi napigil ang manatili. Ano ang nangyayari? Bakit ang mga taong iyon ay namatay ng husto? Sino ang mga taong iyon? Bulong ng Woolen Island Lord sa kanyang puso, ngunit hindi na niya ito pinansin pa at mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Sa lupa, isa sa mga natitirang kapatid ni Wesley King ay umiyak, "Kuya, si Lance iyon, pinatay siya ni Lance, wow, sinabi niya rin sa akin na sabihin sa iyo na hugasan mo ang iyong leeg at hintayin siya, papatayin niya tayong lahat." Wow! Kuya? Mga kapatid natin? Napakalungkot na mamatay, kuya, talagang sinusubukan ni Lance na itaboy tayong lahat sa pagkalipol. Sumirit si Wesley King at sumigaw, "Lance, lumabas ka, may lakas ka ng loob na harapin ako, lumabas ka." Pulang dugo ang mga mata ni Wesley King, natalo na siya sa Woolen Island Master at nawala ang buong mukha, at ngayon ay nakapatay na siya ng 9 na kapatid. Ang ganitong uri ng galit ay hindi isang bagay na maaaring maranasan ng mga ordinaryong tao, kung nasa harap niya si Lance. Tiyak na sisipsipin niya ang dugo ni Lance, hindi karaniwan ang paghihiganting ito. Si Lance ay nasa Hillside Villa at narinig ang sigaw ni Wesley King, sa katunayan narinig ng buong Martial Arts Academy ang sigaw ni Wesley King. Pinalibutan ito ng lahat, nakita ang mga bangkay sa lupa at nag-uusap. Lance. Si Lance ba ang pumatay sa kanyang 2 kapatid sa Forest of 10,000 Beasts?
Hindi ba patay na si Lance? Totoo ba talaga na bumalik si Lance na may paghihiganti? Pinatay ni Lance ang siyam sa mga kapatid ni Wesley King sa napakaikling panahon, tila hindi lang namatay si Lance, ngunit ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Ang mga mata ni Wesley King na ito ay pula, ang kanyang mga kapatid ay isa-isang pinatay ni Lance. Narinig ko na kalahating buwan na ang nakalipas sa Darlington City ng North Empire, 4 pang kapatid ang namatay, at ito ay napakalungkot din, ngayon 3 na lang. Naiwan ang magkapatid, Gayunpaman, hindi ito masisisi kay Lance, alam ng lahat na si Wesley King ay nakabangga kay Lance at sa kanyang mercenary team na pumasok sa 10,000 Beast Forest para sa pagsasanay noon, sila ang unang pumatay kay Lance at sa kanyang mga kapatid. At ngayon, ito na lang ang paghihiganti ni Lance. Ngunit ang paghihiganti ni Lance ay talagang walang awa. Pagkatapos sumirit ni Wesley King na may pulang mata, hindi niya nakitang lumabas si Lance, ngunit sa halip ay may mga tao mula sa lahat ng direksyon na lumapit upang manood. Nagpatuloy si Wesley King sa pagsirit, "Lance, lumiliit kang pagong, ayaw mo bang maghiganti? Lumabas ka, nandito lang ako, pagong na bastard." Sa kalagitnaan ng bundok, si Lance ay labis na nabalisa nang siya ay pag-alitan dahil sa pagliit ng kanyang ulo, isang pagong. Si Sarah ay abala sa pagpigil kay Lance, hindi pa ito ang tamang oras. Pero hindi rin ako pwedeng maging pagong na lumiliit. Sinadya niyang gumamit ng mga provocative method, hindi mo man lang ba nakikita, nakipag-duel lang siya sa Marshall Forest Islander, hindi man lang siya sinakta ng Marshall Forest Islander, plus nasa sobrang galit na kalagayan niya, siguradong ang lakas niya. Hindi isang bagay na maaari mong labanan ngayon, kapatid na Lance, huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi mo sigurado, sinasabi sa atin ng nangyari sa 10,000 Beast Forest na hindi pinapabore ng Diyos ang sinuman. Sige. Si Lance ay hindi nairita kay Wesley King at pagkatapos ay nawala ng malay at nagmamadaling lumabas. Gayunpaman, si Lance ay hindi rin isang lumiliit na pagong, kaya agad na gumamit si Lance ng sound technique para ipakalat ang kanyang boses, hahaha, hahaha. Si Wesley King, na pulang-pula ang mata, ay biglang nakarinig ng malakas na tawa, ang boses na ito ay eksaktong kay Lance, gayunpaman, ang boses na ito ay hindi maririnig sa kahit saang sulok, parang ito ay mula sa lahat ng direksyon, kahit saang lugar. Ito ay ang paggamit ni Lance ng isang espesyal na sound technique, naririnig lamang ng iba ang tunog, ngunit hindi mula sa kung saan ito nanggaling, at ang tunog ay napakalawak na kumalat, kaya't ang buong Martial Arts Academy ay naririnig ang tawa ni Lance mula sa bawat sulok. Ganap na marinig ang tunog ng pagtawa ni Lance, lalo siyang nagalit ng mahigpit. "Lance, umalis ka na dito." Sigaw ni Wesley King. Kumalat din ang boses niya sa buong Martial Arts Academy, sa kasamaang palad, ang boses ni Wesley King ay maririnig agad mula sa kung saang sulok, hindi niya alam ang teknik ni Lance para dito. Uri ng boses. Sinabi ni Lance, "Wesley King, nakita mo na ba ang iyong kapatid? Kumakaluskos ito, nasa kalahati ito, parang nangangatay ng baboy, hinahati ito sa kalahati mula ulo hanggang pandiya, kita mo, ano ang pakiramdam?" Yaya. Napatalon si Wesley King sa galit, ang sarap na ito ay talagang hindi mabata, sadyang inis din siya ni Lance, ngunit hindi niya alam kung saang lugar nanggagaling ang boses. Sa sandaling ito, sa gilid ng Martial Academy, ang Martial Island Lord, na orihinal na aalis, ay tumigil at nagsabi, "Napakahusay na paraan ng paghahatid ng tunog, ang ganitong uri ng paraan ng paghahatid ng tunog na naririnig lamang ngunit hindi nakikita ay nawala. Sa hindi mabilang na taon, bakit may mga tao pa rin ngayon, ano ba yan Lance, ano ang pinanggalingan niya?" Ang punong nayo ng Changxia Village ay abala sa pagsasabing, "Master, si Lance ay dating henyong estudyante sa Martial Academy, ngayon, siya ay nasa 20s pa lang, ngunit ang kanyang lakas ay umabot na sa unang antas ng Unity Realm Great Perfection." 2 taon na ang nakalilipas, si Lance at ang kanyang mga kaibigan ay nagsasanay sa kagubatan ng 10,000 hayop at nasagasaan ang mga mersenaryo ng hari, hindi rin dahil sa anuman, pinatay ng pinunang mga mersenaryo ng hari, na si Wesley King, ang 3 sa mga kasosyo ni Lance na si Tang. Hindi rin alam ang kinaroroonan ni Lance, at kalaunan ay nabalitaan na namatay siya.
Gayunpaman, ngayon ay bigla na lang siyang sumulpot at nagsimulang maghiganti para sa away noon. Kaya ganoon, ang taong ito ay umabot sa Unity Realm Great Perfection sa kanyang 20s, totoo ba ito o mali? Maaari ba itong isang tsismis? Kung iisipin na ako ay 80 taong gulang lamang noon, naabot ko lamang ang Unity Realm Great Perfecto. Guro, syempre totoo? Hindi lang si Lance? Na si Wesley King ay isa ring alamat, si Wesley King ay wala pang 40 taong gulang sa taong ito, at naabot na niya ang ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection, at pinatay pa niya ang matandang master ng famous Swordvilla. Lance at Wesley King, silang dalawa ang pinakanamumukod tanging mga henyo sa mundo, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila magkapareho ng galit. Sabi ng punong nayon ng Changxia Village. Sinabi ni Levi, ang pinuno ng nayon ng Novus Village, Jacob, paano mo malalaman na naabot na ni Lance ang Unity Realm Grand Perfection? Haha, hindi ako magsisinungaling sa iyo, nakipagkita ako kay Lance 10 araw na ang nakakaraan. Tama, 10 araw na ang nakalipas, gusto ni Lance na magbigay galang sa iyo, Master, ngunit hindi kanya mahanap, kaya pumunta siya. Para hanapin kami ng kanyang kuya, ngunit hindi namin siya dinala sa iyo. Sinabi ng Marshall Island Lord, itong si Lance, kung siya ay talagang nasa 20s, kung gayon, masasabing siya ang unang ganoong henyo sa ating mundo, kailanman, sa kasaysayan ng mundo, sa hinaharap, ang kanyang mga nagawa. Ay walang hanggan, marahil, siya ang unang hihigit sa likas mula pa noong simula, Jacob, makipag-appointment para sa akin, gusto kong makilala siya. 985. Mabuti. Well, let's go. Noon lang naanod ang Marshall Island Lord. Lance, umalis ka rito. Patuloy na pagsiret ni Wesley King. Ngumisi si Lance, Wesley King, kung alam ko ng mas maaga, bakit ko gagawin iyon, kapag pinatay mo ang aking kapatid ng walang dahilan, hindi ka ba masyadong masikip? Bakit hindi mo naisip ang araw na ito? Wesley King, ako sasabihin ko sa iyo ngayon, isa-isa kong papatayin ang lahat ng iyong mga kapatid, at sa wakas, papatayin kita. Lance, ang lakas ng loob mong lumabas ngayon. Hahaha, I said that I won't let you die until everyone around you are dead. If you want me to come out now, it's not impossible, unless, patayin mo ang 3 magkakapatid na aso sa paligid mo ngayon, para, ako na lang ang natitira, pwede na akong lumabas at alagaan ka. Galit na sigaw ni Wesley King. Lance, sa harap ng napakaraming tao ngayon, magiging pawikan ka na lang ba? Lumabas ka dito. Wesley King, sa tingin mo ba naiirita mo ako? Sige, Wesley King. Sa loob ng 3 taon, tiyak na hahanapin kita, hintayin mo ako, 3 taon mula ngayon, personal akong pupunta sa North Empire. Darlington City at papatayin ka sa ilalim ng lungsod. Nakita ni Wesley King na si Lance ay tiyak na hindi mapapasigla sa kanya at walang pagpipilian kundi ang huminto, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay, Lance, hihintayin kita, 3 taon mula ngayon, kung hindi ka wag mo akong hanapin, pagkatapos ay mahahanap ko ang buong mundo at huhukayan kita. Huwag kang mag-alala, 3 taon mula ngayon, mamamatay ka, lahat ng tao dito ay maaalala ang araw na ito, o, ang anibersaryo ng kamatayan ni Wesley King. Si Wesley King ay nanginginig sa galit, nalaman lang ni Wesley King na si Lance ay nasa unang antas lamang ng Unity Realm Great Perfection at hindi talaga siya katapat, kaya hindi siya nang ahas na lumabas. Gayunpaman, sitang sinabi ni Lance na pagkaraan ng 3 taon, si Wesley King ay masyadong mapanghamak, 3 taon, si Lance ay mapangahas na lampasan siya. Ito ay masyadong katawa-tawa. Sinabi ni Elsa, Lance, hindi ba't ang 3 taon ay masyadong pagmamadali? Sigurado ka bang maaabot mo ang ikatlong antas ng Unity Realm sa loob ng 3 taon? Bukod dito, sa 3 taon na ito, si Wesley King ay bumubuti rin, paano kung umakyat siya sa tuktok pagkatapos ng 3 taon? I don't believe that this turtle will be able to step into the pinnacle in 3 years. No matter,
I don't want to be a shrinking turtle, in front of so many people, I have to make a statement. 3 taon din ang deadline ko, siguradong maghihiganti ako sa loob ng 3 taon, hindi ko hahayaang maghintay ng matagal sina Kuya Tianxing, Kuya Yang Huan, at Wei Cherry, 3 taon mula ngayon, mamatay man siya. O mamamatay ako. Determinadong sabi ni Lance. Si Sarah at ang iba pa ay hindi na nagsalita pa, sa una ay naramdaman nila na hindi pa huli ang lahat para sa isang Ginoo na maghiganti sa loob ng 10 taon, at hindi pa huli na maghintay ng 10 taon upang mahanap si Wesley King ng harapan. Para maayos ang usapin. Nagkagulo ang buong Martial Arts Academy. Kung si Lance man o Wesley King, silang dalawa ay mga world sensational celebrity, ang dalawang ito, na pinatay ito ngayon pagkatapos ng 3 taon, ito ay karapat-dapat sa isang earth-shattering event, bilang dalawang pinakakilalang henyo sa mundong ito, dukong ito sa kamatayan, ito ay hindi biro. Pagkatapos, umalis si Wesley King kasama ang mga bangkay ng kanyang 9 na kapatid, na nangakong pagkatapos ng 3 taon, tiyak na magbibigay-pugay siya sa kanyang mga kapatid gamit ang ulo ni Lance. Unti-unting kumalma rin ang Martial Academy, at sunod-sunod na umalis ang maraming tagalabas. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang pinuno ng nayon ng mundo, si Jacob, upang hanapin si Lance. Kuya Lance, sabi ng amo ko gusto ka daw niyang makilala, libre ka ba? Nagboluntaryo ang master mo na makita ako. Oo. Sinabi rin ng aking master na ikaw ang unang henyo sa mundong ito, na tumuntong sa Unity Realm Grand Perfection sa iyong 20s, at malamang na ikaw ang unang makakalampas sa Unity Realm sa hinaharap. Haha, pinahiram mo ang mapalad na salita ng iyong amo, sana. Hindi rin nang ahas si Lance na garantiya kung makakarating siya sa Ancestor Realm sa hinaharap, dahil sa dati niyang mundo, hindi lahat ay makakalampas sa Unity Realm, at maraming mga tiyuhin at apprentice sa paaralan ng kanyang master na hindi nila maabot ang Ancestor Realm sa buong buhay nila, at kailangan pa rin nilang maging napakalakas para maabot ang Ancestor Realm. Para sa mga mas malakas kaysa sa Ancestor Realm, pabayaan na si Lance. Noon, ang mga ninuno ng dibisyon ni Lance ay gusto lamang magpantasya, ngayon ay Lance, ang pinakamahalagang bagay ay ang talunin si Wesley King, para sa hinaharap, ito maaaring umasa lamang sa kalooban ng Diyos. Dinala ni Lance sina Sarah, Elsa, Sally, Bella, at Lin Han, ang dekano, sa Marshall Island Master. Sinabi ni Jacob na maaaring kunin ni Lance ang iba. Sa pangunguna ni Jacob, nakarating sila sa isang lugar na parang paraiso, dumaan sa isang kuweba, at saka nagbukas, ano pa kaya kung hindi paraiso. Napakagandang lugar, ang master ng isla ay karapat-dapat na manirahan sa napakagandang lugar. Nagustuhan ni Lance ang ganitong uri ng kapaligiran, ang lugar na ito ay walang anumang ingay ng trapiko, puno ito ng intensyon na bumalik sa pangunahing kaalaman, ang sa sandaling pumasok si Lance sa lugar na ito, para siyang bumalik sa dati niyang buhay sa ulirat. Kuya Lance, mangyaring pumasok, ang aking Panginoon ay naghanda na ng pagkain at alak na naghihintay sa iyo. Hehe. Pagdating sa isang pavilion na may pawid, isang matanda na may kulay abo ang nakaupo sa pavilion, ito ay ang Marshall Island Master. Magbigay ng respeto sa Island Lord. Pumasok si Lance sa pavilion at nagbigalang, habang ang iba ay pumunta sa ibang lugar. Hahaha, hindi na kailangang maging magalang, Lance, mangyaring maupo. Salamat, Island Master. Lance, balita ko nasa 20s ka lang. Bumalik sa Isla Master, oo, si Junior ay 23 taong gulang. Wow! Nagulat si Marshall Island Lord, akala niya kahit 20s siya, dapat 27 or 28 siya, pero hindi niya akalain na 23 pa lang siya, masyado pang bata. Lance, hindi ko talaga akalain na 23 taong gulang ka pa lang at taglayin mo ang tagumpay na ito ngayon, sigurado na ako na ikaw ang pinakahenyo at pinakamalakas na tao sa kasaysayan. Huwad na papuri ni Senior. Lance, alam mo ba na sa ating mundo, walang sino man ang nakalampas sa Unity Realm at nakarating sa maalamat na Ancestor Realm. Kakaibang sinabi ni Lance, sinabi ng Senior Ancestor Realm.
Naalala ni Lance na walang sinuman sa mundong ito ang nakalampas sa Unity Realm, kaya imposibleng malaman ng sinuman na ang susunod na kaharian ay ang Master Realm. Tumawid din ba ang Marshall Islander? Tapos na. Ngumiti ang Marshall Island Lord. Lance, curious ka kung paano ko nalaman ang pangalang Ancestral Realm? Oo. Tumango si Lance. Bumantong hininga ang Marshall Forest Island Lord. Sa totoo lang, hindi ko alam kung totoo o hindi, pero noong bata pa ako, narinig ko ang sinabi ng master ko na pagkatapos ng Unity Realm, ito ay ang Sect Master Realm. Ang tinatawag na Patriarchal Realm ay ang pagkakaroon ng lakas upang magbukas ng isang sekta na tinatawag na Sect Master. Island Master, paano nalaman ng iyong amo? Bumantong hininga ang Woolen Island Lord. Noong oras na iyon, ang aking Panginoon ay nabaliw, kaya hindi ko alam kung ang aking Panginoon ay nagsasalita ng walang kaparirikon. Bakit nagalit ang Master ng Island Master? Sinabi ng aking Panginoon na ang mundong ating ginagalawan ay hindi isang malungkot na mundo, na mayroong isang mas malakas na mundo sa labas ng ating mundo, at ang mas malakas na mundo ay mayroong maraming malalakas na tao na lumalampas sa larangan ng pagkakaisa, at mas malaki at mas malakas kaysa sa ating mundo. Mundo. 986. Nanginginig si Lance, hindi ba ito ang pinag-uusapan tungkol sa mundong tinawid niya? Nang makita kung gaano kagulat si Lance, ang Marshall Islander ay abala sa pagsasabing, Lance, okay ka lang. No, it's fine. Just too shocked. Sorry for being rude. Hindi ito masyadong inisip ng Marshall Island Lord at ngumiti. Oo, noong sinabi iyon ng aking amo noon, nakaramdam din ako ng hindi makapaniwala at hindi man lang ako naniwala, ngunit ngayon na ang aking malaking araw ay papalapit ng papalapit. Patuloy akong nananaginip tungkol sa aking Panginoon noon, at higit na nararamdaman ko na ang aking Panginoon ay maaaring hindi nagsasalita ng walang kaparirikon. Tanungin ko ba ang Panginoon ng isla, bakit nasasabi ng iyong Panginoon ang mga nakakatakot na salita? Bakit iniisip niya na may iba pang magkatulad na mundo? Tanong ni Lance. Sinabi ng aking amo na nakilala niya ang isang manlalakbay na tumawid mula sa ibang mundo, at mula sa taong iyon nalaman niya ang tungkol sa Ancestor Realm. Sa sandaling ito, malamig si Lance. Tumawa si Woolen, akala mo naman hindi ka panipaniwala, puro kalokohan, baka noon, gusto ng master ko na lampasan ang Unity Realm, kaya ang daming ilusyon. Gusto talagang sabihin ni Lance sa kanya na ang iyong master ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikon. Totoo ito, tumawid lang ako. Nagtanong si Lance, Island Master, ano ang nangyari mamaya? Mamaya, hinanap ng aking Panginoon ang buong mundo upang makahanap ng daanan patungo sa kabilang mundo, ngunit sa kasamaang palad, hindi natagpuan ng aking Panginoon ang daanang iyon hanggang sa kanyang kamatayan. Si Lance ay abala sa pagtatanong, so, may daanan ba sa ibang mundo? Iyon ang sinabi ng aking Panginoon, ngunit mabuti, mayroon man o wala talagang ibang mundo, iyon ang lahat ay hindi pa rin alam, kaya't pag-usapan ang tungkol sa CP, Lance, nakipag-usap lang ako sa iyo, kaya lang kunin ito bilang isang kwento at huwag isa puso. Nag-alinlangan si Lance at sinabing, Island Master, actually, may gusto akong patunayan para sa iyong master. Patunayan mo ano? Actually, ang master mo, walang kalokohan, may ibang mundo talaga. Haha, Lance, ano ang banibiro mo, baka may narinig ka na rin. Senior, I don't know how to say this, but actually, nagulat ako nung sinabi mo lang yung Ancestor Realm, kasi, I was curious how you know about the Ancestor Realm. Island Master, let me tell you a secret about me, actually, kakatawid ko lang dito mula sa ibang mundo. Ano? Nanginginig ang Marshall Island Lord. Island Master, kung hindi ka naniniwala sa akin, kalimutan mo na, nagsasabi pa rin ako ng totoo. Lance, kung talagang manlalakbay ka, bakit mo sinabi sa akin ang ganoong sikreto? Island Master, sinasabi ko sa iyo dahil ang sabi mo ay naghahanap ng daanan ang iyong Panginoon sa ibang mundo noon, kaya't lubos akong umaasa na mayroon talagang daanan para makabalik ako sa aking sariling bayan.
Tumingin ang Marshall Islander kay Lance at tila naniwala ito ng kaunti. Ngumiti si Lance, Panginoon ng isla, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan na nasa kabilang mundo ako. Nasa ibang mundo ako, ang pangalan ko ay Windlight Cloud, naulila ako noong bata ako at kinuha ng aking Panginoon at pagkatapos ay lumaki sa paaralan ng kanyang Panginoon. Nagpakita ako ng napakalakas na talento sa martial arts mula noong bata pa ako, at ang Jianghu kung saan ako matatagpuan ay may maraming mga sekta, bawat isa ay may mga henyo. Maraming tao ang nagpangalan sa akin ng numero 1 kabataan sa mundo, hindi lang dahil sa aking mataas na talento, kundi dahil ako ay may talento, marunong sa musika, chess, calligraphy, at pagpinta, at syempre, dahil ako ay gwapo. Tapos, noong ako ay 18, hindi ko sinasadya. Isang masamang bagay at nahulog sa isang 10,000 talampakan na bangin. Orihinal, sa lakas ko noon, hindi ako maaring mahulog sa aking kamatayan kahit na nahulog ako sa bangin, at bukod pa, hindi ko naramdaman na nahulog ako sa my death. The next moment, I don't know how long it took, but anyway, once I opened my eyes, I found myself in a strange place, a strange house, strange clothes, strange lalaki. Natarante ako, tapos nakita ko ang refleksyon sa salamin at napagtanto ko na kahit ako ay hindi pareho. Hindi naman gaanong nagbago ang hitsura ko, ang buhok ko, damit at lahat, nagbago na rin ang pangalan ko. Tapos, napagtanto ko na ang kakaibang lugar na ito ay isang paaralan, ilang silid-aralan, at ako ay isang mag-aaral. Pagkatapos noon, sinimulan kong magkasya. Wow! Lance, hindi ka talaga nagsisinungaling. Senior Island Master, hindi ko kailangang magsinungaling sa iyo. Umupo ang Island Lord sa kanyang puwitan at sinabing, mukhang nakakita talaga ng manlalakbay ang amo ko noon, may ibang mundo talaga. Talagang mayroon, oo nga pala, Island Master, sa aking nakaraang buhay, ako ay lubos na nagustuhan, hindi mabilang na mga batang babae sa Jianghu Lake ang kinuha ako bilang kanilang pangarap na manliligaw, kasama sa kanila, mayroong isang demonic na prinsesa na labis na nagkagusto sa akin kaya lumayo pa siya sa paglusot sa gate ng aking master para maging sword-serving girl ko para makalapit sa akin. Itong Demon Princess, ang kanyang talento sa martial arts, aminin ko, ay nasa itaas ko talaga. At saka, mayroon din siyang tumawid sa mundong ito. Hindi, napakaraming manlalakbay. Oo. At ano ang tungkol sa kanya ngayon? Hindi ko alam, ang huling beses na nakita ko siya ay noong kasal ng Words of the Famous Sword Villa, noong ginamit ko ang Emperor Worm para ipagpalit ang Burial Moon Sword sa matandang lalaki ng Famous Sword Villa, at ako ay nagtago. Hindi ko na siya nakita simula noon. Anong uod ang sinabi mo? Ang Emperador Worm. Saan mo nakuha ang Emperor Worm? Nakuha ko ito sa isang underground city. Oh my God, ipinagpapalit mo ang Emperor Worm sa isang uri ng Burial Moon Sword, ikaw talaga. Ang Marshall Island Lord ay parang nababaliw na. Biglang naunawaan ni Lance kung gaano siya galit ngayong nalalapit na ang kanyang deadline, at kung gaano niya hinahangad ang Emperor Insect. Senior, binigyan ako ng humigit kumulang 20 Emperor Insects, halos hindi epektibo ang Emperor Insects matapos itong kunin minsan, kaya hindi na sila mahalaga sa akin, sayang lang at hindi ko kilala ang senior noong mga oras na iyon, o kung hindi. Niregaluhan sana ng isa sa senior. Don't say that, my heart can't take it anymore. The Marshall Forest Islander waved his hand in regret. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, biglang may naalala ang Marshall Forest Island Lord at abala sa pagsasabing, saan mo sinabing nakuha mo ang Emperor Bog? Isang underground na lungsod sa Gomorrah Empire. Meron pa ba dyan? Hindi naman siguro. Ang mga Emperor Worm ay karaniwang tumutubo sa mga lungsod sa ilalim ng lupa na may mahigpit na lumalagong mga kondisyon, kaya mahirap hanapin ang mga ito. Ang Marshall Islander ay abala sa pagsasabing, teka, paano kung may alam akong iba pang underground na lungsod? Ibang piitan. May iba pa bang piitan sa mundong ito? Meron. Haha, Island Master,
Kung may iba pang mga underground na lungsod, malamang na mahahanap muli ang Emperor Worm. Talaga. Kung alam ng Island Master kung saan may underground city pa, handa akong sumama kay Senior para hulihin ang Emperor Worm. Nagulat ang Island Lord at sinabing, mabuti, kung gayon hindi pa huli ang lahat, umalis na tayo. Bakit ba nagmamadali si Senior? Kailangan mong maghanda bago pumunta. Iniwan na ng Marshall Island Lord ang kabilang mundo nang malaman niya ang tungkol sa Emperor Worm, habang si Lance ay mas matapang na interesado sa kabilang mundo, tulad ng pagdaan sa kabilang mundo, kung ito ay talagang umiral, kung ang master ng Island Lord ay nag-iwan ng anumang mga pahiwatig tungkol sa pagdaan sa kabilang mundo noon, sa kasamaang palad, ang Island Lord ay higit na nag-aalala tungkol sa Emperor Worm sa sandaling ito. Sa kasamaang palad, kailangan munang tulungan siya ni Lance na mahuli ang Emperor Worm, kung hindi na-resolba ang bagay na ito, natatakot ako na ang Island Lord ay walang pagnanais na magsalita tungkol sa kabilang mundo, pagkatapos ng lahat, ang buhay ay natapos na, at walang kabuluhan ang pag-usapan ang anumang mundo. 987. Mabuti, pagkatapos ay maghanda na tayo, hahanapin natin ang Emperor Worm bukas. Nagtanong si Lance, Island Master, sabi mo alam mo ang underground city, nasaan ito? May underground city sa ilalim mismo ng Marshall Island. Itong underground city, may nakapansin na ba nito dati? Siyempre, ngunit ito ay libu-libong taon na, kaya kakaunti ang mga tao na nakakaalam tungkol dito ngayon. Island Master, sa lahat ng nararapat na paggalang, sa kasong ito, kung ang Emperor Worm ay nahuli na, kung gayon natatakot ako na wala na ito, at kung hindi pa ito nakuha noon, maaaring mayroon pa ring Emperor Worm. Huwag kang mag-alala, itinala ng kasaysayan na walang sino man ang nahuli, at kung hindi mo sasabihin sa akin, kahit ako ay hindi alam na ang mga Emperor Worm ay tumutubo sa mga underground na lungsod. Mabuti, kung gayon, magkaroon tayo ng isang tao na maghanda ng isang mangkok at isang bote ng dugo ng manok, at ang mga kinakailangang kagamitan para makapasok sa ilalim ng lupa, tulad ng pag-iilaw. Mabuti. Inutusan kaagad ng Island Lord ang isang alagad na gawin ito. Lance, kung gayon, handa na ang alak at pagkain, ihahatid ko sila. Salamat. Ilang ordinaryong babae sanayon ang pumasok sa pavilion na may dalang masaganang alak at pagkain, at si Lance at ang Woolen Island Master ay nag-inuman laban sa isa't isa. Nagtanong si Lance, Island Master, sabi ng master mo na may daanan papunta sa ibang mundo, matagal na siyang naghanap, may nakita ba siyang Chloe? Lance, kapag nahanap ko na ang Emperor Worm at pinalawig ang buhay ko, sasamahan kita sa paghahanap ng mga pahiwatig. Hindi ba nag-iwan ng anumang pahiwatig ang iyong amo? Nagililtas din ito sa atin ng maraming problema. Paumanhin, mas mahina ako noon at inakala ng lahat na ang aking Panginoon ay baliw at hindi siniseryoso o walang pakialam kung ang aking Panginoon ay nakahanap nga ng ilang mga pahiwatig. Ngunit noon, sinamahan ng aking Panginoon ang aking Panginoon sa buong mundo, na naghahanap ng daanan, ngunit sa kasamaang palad, ang aking Panginoon ay matagal na ring namatay. Gayunpaman, maaari tayong pumunta sa pamilya ng aking Panginoon Ina, marahil ang aking Panginoon Ina ay nag-iwan ng ilan mga pahiwatig sa mga inapo ng kanyang pamilya bago siya namatay. Ang pamilya ng aking amo ina ay si Nubilla, ngayon ay bumagsak si Nubilla, ngunit hindi pa ito nawawala. Naalala ko na ang aking Panginoon at ang aking Panginoon ina ay may isang anak na babae, ewan ko lang kung buhay pa ang anak nila, dapat patay na siya, tutal mas matanda sa akin ang anak ng amo ko, pati ako, ha? Senyor? Then let's help you find the Empyrean Worm Queen? Let's go look for clues to the other world. I'll also go along for the ride. After all, I'm going to duel with Wesley King in 3 years. Nasa unang antas ka pa lamang ng Unity Realm Great Perfection, habang si Wesley King ay nasa ikatlong antas na ng Unity Realm Great Perfection at napakalakas pa rin, paano mo siya magiging kalaban sa loob ng 3 taon? Nangako na ako sa kanya, pagkatapos ng 3 taon, pupunta ako sa Darlington City at papatayin ko siya, walang paraan na sisirain ko ang pangako ko. Kulang lang ako in terms of realm ngayon, but in the rest,
I guess I'm not weaker than him. I came to visit you senior this time. I actually want to ask senior to guide me a bit para makalusot ako sa realm. Kumunot ang noo ng Island Lord at sinabing, Lance, masaya akong tulungan ka, ngunit naabot mo na ang Unity Realm Great Perfection, sa antas na ito, kung hindi ka pinalad, kahit anong pilit mo, ikaw hindi nauunlad pa, kung papalorin ka, huwag kang magsikap ng husto, unti-unti mo ring mauunawaan, sa totoo lang, hiniling mo na gabayan kita, medyo lugi ako bilang saan magsisimula. Senior, sabihin mo lang kung ano ka. Pagkatapos maabot ang Unity Realm Grand Perfection, paano ka napunta sa tuktok? The Marshall Island Lord recalled and said, noong una, hindi ko talaga maalala ang mga detalye, naalala ko lang na inabot ako ng mga 10 years, pero syempre, 10 years is already very, very fast. The reason why I stepped sa tugatog mula sa unang antas ng Unity Realm Great Perfection sa loob ng 10 taon noong una ay dahil, nakilala ko ang aking unang pag-ibig, siya ay higit sa 80 taong gulang na noon, at ako ay napakabata pa sa hitsura, at nanatili ako. Kasama niya sa loob ng 10 taon na iyon, pinagmamasdan ang kanyang edad ng kaunti, at sa huli, namatay siya at inilibing ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Oo, iyon ang isang bagay na ginawa ko. Nagtaka si Lance, Senior, mukhang hindi ko masyadong naiintindihan, hindi ka ba nag-adventure o ano? Oh, Lance? Unity Realm Grand Perfection? Nakatayo na sa tuktok ng mundong ito, ano pa ang dapat gawin? Sa oras na ito, ang pagsasanay ay ang isip, pumunta sa puso upang maunawaan ang buhay. Baka may mahanap ka, ang isip ay nakakakuha ng ilang sublimation, marahil, ito ay maging, kung hindi, ito ay magiging mahirap na umakyat sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Inalagaan ko ang aking may edad na unang pag-ibig sa unang 10 taon, upang ang aking isip ay makakuha ng isang kaunting insight, at pagkatapos ay mabilis akong pumunta sa itaas. Well, medyo naiintindihan ko, salamat sa guidance ng senior mo. Si Lance at ang Marshall Forest Island Lord ay malayang nag-uusap sa natitirang bahagi ng hapon hanggang dapit hapon, nang lumabas si Lance sa pavilion. Ang Marshall Island Master ay nagayos na ng isang lugar para manatili si Lance at ang iba pa, kaya hindi na kailangang bumalik sa Marshall Academy. Malalim na ang gabi, marahil ay tulog na ang lahat. Nakahiga si Lance sa bubong ng kubo na gawa sa pawid, nakatingin sa mga bituin sa kalangitan. Paano ko kailangang intindihin ang buhay? Ano pang aspeto ng buhay ko ang kailangan kong abutin? Buong gabing pinag-isipan ito ni Lance, ngunit walang pumasok sa isip. Kinaumagahan, si Lance ay tinawag ng Marshall Island Lord. Lance, pagkatapos ng almusal, alis na tayo. Good. Walang sinabi si Lance. Pagkatapos ng almusal, umalis si Lance at silang dalawa kasama ang Marshall Forest Island Master. Ang bagay na ito ay hindi rin alam ng ikatlong tao, wala sa iba ang nakakaalam kung saan nagpunta si Lance at ang Island Lord, mas kakaunting tao ang nakakaalam, at para sa hinaharap na kaligtasan ng Marshall Island. Sa ilalim ng talampas ng bundok, may napakalaking talon doon, napakaganda. Senior, saan ang pasukan sa Underground City? Itinuro ng Island Lord ang talon at sinabing, sa likod lang ng talon, may kuweba sa likod ng talon, may malaking bitek sa kuwebang iyon, lumipad pababa sa bitek at makikita mo ang underground na lungsod, sumunod ka sa akin. Ang Island Master ang unang sumugod sa talon, at siguradong may kuweba sa likod nito, pero nakaharang ito ng talon, kaya hindi ito makita ng mga hindi nakakaalam. Wow! Medyo malaki ang kuweba sa loob. Sabi ni Lance habang lumilipad papasok. Lance, tara na? Tingnan mo ang malaking bitek na iyon sa harap mo, ang bitek na iyon ay napakahaba at malalim, kung lilipad ka pababa mula sa bitek na iyon, makikita mo ang isang batong lungsod na nakabaon sa ilalim ng lupa, ang lungsod sa ilalim ng lupa ay ang lungsod sa ilalim ng lupa. Ngunit dahil sa edad, ang buong lungsod ay naging mga fossil. Island Lord, bakit may malaking crack? Posible bang bato ang buong bundok na ito? Tama ka, ang buong bundok na ito ay talagang isang bato. Wow! Napakalaking bato din, nakakamangha ang kalikasan. 988.
Pinangunahan ng Island Master ang daan, tumalon mula sa siwang sa loob ng kuweba at lumilipad pababa sa siwang. Ang bitik ay halos 3 metro ang lapad, kaya napakaganda nito. Pagkatapos lumipad ng humigit kumulang ilang daang metro ang lalim, nakita mo talaga ang isang lungsod, at lahat ng bagay sa lungsod ay bato, mas malaki at kamangha-manghang kaysa sa underground na lungsod sa Gomorrah Empire. Gayunpaman, ang underground na lungsod na ito ay malinaw ding may mga palatandaan ng artificial na paghuhukay. Sinabi ng Woolen Island Lord na ito ay nahukay ng mga tao libu-libong taon na ang nakalilipas, at pagkatapos hukayin ang underground na lungsod noon, walang natagpuan, at pagkatapos nito, ito ay naiwan ng mag-isa, at hindi alam ng maraming tao sa mundo na mayroong isang underground city dito. Lance, maaari ba nating makuha ang Emperor Worm ngayon? Manam. Tumango si Lance at nagbuhos ng isang mangkok ng dugo ng manok at inilagay ito sa isa sa mga kalye ng dungeon, dahil nagkaroon ng isang karanasan, madaling gamitin si Lance sa pagkakataong ito. Kaya lang, nagsimulang ilagay ni Lance at ng 2 Marshall Islander ang dugo ng manok sa isang lugar sa isang pagkakataon. Anong matagal? Island Lord, ano ang pagmamadali? Inabot ako ng kalahating buwan sa Gomorrah Empire. Matagal na. Si Lance ay abala sa pagtatanong, by the way, Island Master, mayroon bang Earth Beast ang underground city na ito? Noong nasa underground city ako ng Gomorrah Empire, pero napakaraming Earth Beasts ang nakatagpo ko. Biglang natigilan ang Marshall Islander sa tanong. What do you mean bigla kang nanlamig, Islander? Don't tell me na may mga Earth Beast talaga dito na napakalakas na kahit ikaw ay natatakot sa kanila. Medyo nahiya ang Marshall Islander at sinabing, Lance, sorry talaga, nagmamadali kasi ako kaya may nakalimutan akong sabihin sa iyo. Ano ito? May kakaiba sa underground city na ito, at sinabi sa akin ng aming master na huwag akong papasok dito kung walang nangyari. Bakit? Napuno ng kahihiyan ng Marshall Island Lord, kasi, madalas, kapag pumapasok ang mga tao sa underground city na ito, nawawala sila sa hindi malamang dahilan, hindi na mahahanap. Ikaw, bakit hindi mo sinabi kanina? I'm sorry. Gusto ko talagang mahuli ang Emperor Worm kaya hindi ko nasabi sa'yo, pasensya na. Pupunta ako, Island Master, kaya papasok tayong 2 ngayon at kahit papaano ay mawawala. Ito, Lance, it's not necessarily it's not that lahat ng papasok ay mawawala, may mga malas na tao lang ang mawawala kahit papaano. Kaya naman kakaibang lugar ang lugar na ito, malas na lugar. Kaya nga ako, sabihin mo sa aking mga alagad, dahil ayaw kong may makabalik sa mga susunod na henerasyon. Noon, nang ilang beses kaming dinala ng aking Panginoon, nawala ang isa sa aking mga nakatatandang kapatid sa hindi malamang dahilan. Anong nangyari mamaya? And then? Parang nawala lang siya sa mundong ito. Jeez, Island Master, masyado kang palihim, hindi mo ba ako tinutulak sa kamatayan? Lance, pasensya na talaga, nakalimutan ko na rin. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, kakaiba na nakalimutan niya, dapat siyang matakot na kung sasabihin niya ito ng maaga, hindi darating si Lance. Tila ang kalikasan ng tao ay makasarili, at ang Island Lord ay walang pakialam sa anuman. Para sa Emperor Bog. Ngumiti ng paumanhin ng Marshall Island Lord, Kuya Lance, hindi mo kailangang mag-alala masyado, sa tingin ko napakaswerte mo, hindi ka makakaranas ng ganitong uri ng malas, bukod pa, ang posibilidad na makatagpo ng ganoong biglaan. Ang pagkawala ay ilang daan o kahit isa sa 1,000, hindi ako naniniwala na ang aming kapalaran ay magiging napakasama. Hindi natatakot sa 10,000. Kung sakali. Nga pala, paano nangyari ang biglaang pagkawala? Ewan ko ba, pumasok ako kasama ang mga kapatid ko, at naglalakad kaming lahat, tapos bigla naming napagtanto na isa sa mga kapatid na nakasunod sa amin ay biglang wala na. Kalunos-lunos, sana ay hindi ito maging malas, hindi bale, pasok na ang lahat. Wala ring pagpipilian si Lance kundi ipagpatuloy ang paghahanap sa Emperor Worm, dahil napakaliit ng posibilidad, hindi naniniwala si Lance na siya ay napakamalas.
At kaya, sa isang kisap mata, lumipas ang 10 araw. Sa isang tiyak na sandali pagkatapos ng 10 araw, biglang naramdaman ni Lance ang paggalaw sa kanyang mangkok. Nalaman kaagad ni Lance na mayroong Emperor Worm, at agad na tinakpan ni Lance ang mangkok gamit ang kanyang palad. Tama, isang invisible worm ang tumatalbog sa bowl, at agad itong sinalo ni Lance gamit ang kanyang mga daliri. Nahuli mo ba? Ang Marshall Island Lord ay abala sa pagtatanong. Ngumiti si Lance, Island Master, congratulations, nahuli ng Emperor Worm ang isa, ngunit medyo maliit ito, ang Emperor Worm na ito ay tinatayang mga ilang libong taong gulang lamang. Tila noong hinukay ang lugar na ito noon, nawasak ito. Ang ecological na balanse ng orihinal na Emperor Insects dito, at ang orihinal na Emperor Insects ay namatay lahat. Pagkatapos sa loob ng libu-libong taon, bagong Emperor Worm ay ipinanganak, at sila ay napakaliit pa rin. Malaki man o maliit, mas mabuti kaysa wala, kaya pagbigyan mo na akong kunin. Kaagad na ibinigay ni Lance ang Emperor Worm sa Marshall Forest Islander upang kunin. Para sa kalahating oras pagkatapos, ang Woolen Island Master ay nakaramdam din ng patay na komportable pagkatapos itong kunin. Walang imik na sinabi ni Lance, Island Master, pwede bang tumigil ka na sa pagsigaw? Haha, wala namang outsiders dito, ang komportable talaga, naaalala ko noong first love ko, kumbaga, noong nakipagtalik ako sa babaeng una kong minahal, yun ang feeling, hindi ko naranasan ang pakiramdam na ito sa mahabang panahon. Napakaganda. Nag-goosebump si Lance at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na matagal ka nang hindi nagagalaw ng babae. Oo. Mahigit 50 taon na akong hindi nagagalaw ng babae, hindi, higit sa 100 taon to be precise, at wala pa akong ginalaw na babae simula nang humiwalay ako sa first love ko, at nang muli ko siyang makilala pagkatapos. Gray-haired na siya, kaya natural na hindi niya iyon kaya. Ang sarap sa pakiramdam. Nakaramdam ng trahedya si Lance para sa Marshall Islander, sa buhay na ito, isang babae lang ang naranasan niya, ngunit sa loob-loob niya, matinding pananabik ang naramdaman ni Lance, ang pakiramdam na ito ay nagmamahal sa isang tao lamang sa buong buhay niya, kahit na siya ay hiwalay na. At namatay, hindi na siya magmamahal ng iba, ang ganitong uri ng pag-ibig, sa palagay ko ito ay kahanga-hanga. Sa kasamaang palad, si Lance ay lumihis sa kanyang orihinal na intensyon at hinding-hindi na makakaranas ng ganitong uri ng pag-ibig muli. Pagkatapos noon, patuloy na hinanap ni Lance at ng Marshall Island Lord ang Emperor Insect, ngunit pagkatapos ng halos 1 buwang paghahanap, wala na silang nakitang Emperor Insects. Island Lord, hindi na kami makatingin pa, wala na, 1 buwan na kaming nawawala, kapag hindi kami bumalik, natatakot akong mabalisa ang mga girlfriend ko. Sige, bumalik ka na. Medyo nanghihinayang sabi ng Island Lord. Naghanda si Lance at ang Island Lord na umatras. Ang Island Lord ay tumalon sa tuktok ng bitek at lumipad sa tuktok ng bitek, at sumunod si Lance. Hindi nagtagal, narating ng Island Lord ang kuwebang bato sa likod ng talon, tumalon sa sahig ng kuweba at sinabing, Lance, salamat sa iyong tulong sa nakalipas na buwan, kahit na ito ay isang maliit na insektong emperador, sa palagay ko ay dapat din be of some use, I myself obviously feel that my vitality has grown a lot, I guess it won't be a problem to live for another 10 or 8 years, thank you, balik tayo ngayon, bumalag ka at maayos na mag-toast kayong 2 baso. Nang makita ng Island Lord na hindi sumagot si Lance, abala siya sa pagbabalik tanaw upang makita kung nasaan pa rin niya si Lance. 989. Lance. Sigaw ng Island Lord sa gulat, ngunit, walang sagot mula kay Lance. Nagtataka ang Island Lord kung maaaring hindi pa lumilipad si Lance, at agad na lumipad sa gilid ng bitek upang makita, ngunit tumingin sa ibaba, walang tao roon, at sa husay ng martial arts ni Lance, mayroong no way na hindi pa siya lumilipad. Oh God! Don't scare me! Tila may naisip siya habang nakaupo sa kanyang puwitan ng Islander. Aba, bakit napakamalas? Lance? Lumabas ka dito? Saan ka napunta? Sumirit ang Island Lord, na puno ng guilt ang puso niya.
Pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan, kinagat ng Island Lord ang kanyang ngipin at sinabing, Lance, wala akong pakialam kung nawala ka ba talaga o hindi, pero ako ang nagdala sa iyo dito, at kahit mawala ako kasama ikaw, kailangan kong bumalik sa dungeon para hanapin ka minsan. Kaya't tumalon ang Island Lord sa dungeon at tumalon, nanganganib din siyang mawala, dahil nakonsensya siya sa loob. Ay hindi masyadong malas, ngunit sa kasamaang palad, muli, ang katotohanan ay napakalupit. Ang Island Lord ay naghanap ng isang araw sa dungeon, at bagamat alam niya na ang lahat ay hindi nagtagumpay, kailangan niyang magsikap para sa isang bagay para kay Lance. Noon, ang kanyang nakatatandang kapatid ay biglang nawala, at hinanap ng kanyang amo ang buong dungeon, ngunit sa huli, ang mga buhok ay hindi natagpuan, at ang lahat ay walang kabuluhan. Ang Marshall Island Lord ay umungal, ngunit sa wakas ay lumipad pabalik sa batong kuweba sa likod ng talon sa desperasyon. Lance, pasensya na sa ginawa kong pananakit sa iyo. May kasalanan ang Island Lord. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon, lumipad ang Island Lord mula sa talon, at ang nalulumbay na Island Lord, na labis na nanlulumo, ay biglang sumabog ng kapangyarihan, at ang pool sa ibaba ng talon ay sumabog, at ang lahat ng tubig ay sumabog sa hangin, at ang antas ay biglang nahayag sa ibaba. Gayunpaman, walang anuman sa ilalim kundi tumatalbog na isda. Si Lance, ay tunay na nawala, tulad ng kanyang nakatatandang kapatid noon, at tulad ng marami pang iba na nawala sa kasaysayan, hindi na muling makikita. Lance, pasensya na. Kinailangan ng Woolen Island Lord na tanggapin ang malupit na katotohanan at hilahin ang kanyang pagod na katawan pabalik sa kanyang tila utopia na tahanan. Sa tahanan ng Island Lord, si Lance at ang Island Lord ay wala na sa loob ng mahigit isang buwan, at sila ay naiinip na rin at sobrang balisa. Miss Shu, hindi mo kailangang mabalisa, umalis ang aking Panginoon kasama si Lance, tiyak na mayroon silang isang bagay, sa lakas ng aking Panginoon, mahirap para kay Lance na magkaroon ng gulo, kaya maghintay ka lang. Ang lugar na ito ay parang a peach blossom garden, mag-practice kayong mabuti dito, kung may hindi kayo naiintindihan, pwede nyo rin po kaming tanungin, we are all willing to help you. Ngunit hindi sila umimik, at ngayon ay hindi pa sila bumabalik ng mahigit isang buwan, masyadong nakakalito, paano ako hindi mag-aalala? Sabi ni Elsa. Natawa si Jacob, ang isang buwan ay wala, ang isang taon ay hindi nakakagulat. Si Elsa, Sally, Bella, at Sarah ay bumantong hininga ng walang magawa at nagpatuloy lamang sa paghihintay. Noon lang, biglang nakitang bumalik ang Marshall Island Master. Bumalik na ang Island Master. Guro. Senior Island Master, saan ka nagpunta, nasaan si Lance? Agad namang tumalon ang lahat, at ang pangit ng mukha ng Marshall Islander, ngunit dahil kinain niya ang Emperor Insect, nakaramdam siya ng pamumula at punong-puno ng buhay, katulad ng dati noong malapit na siyang magkaroon ng kanyang malaking araw. Nagkaroon ng isa pang malakas na pagkakaiba. Tiningnan ng Island Lord ang tatlong babae ni Lance, at saglit, hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Panginoon ng isla, magsalita ka, nasaan si Lance? Abala si Sarah. Nakita ng ilan sa mga disipulo ng Island Lord, Jacob, Levi, at ang matandang dekano ang isang bakas ng masamang pag-iisip sa mukha ng kanilang amo. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ng Woolen Island Master, pasensya na, ako ang may kasalanan. Ano ang sinasabi mo, maaari mo bang linawin, saan nagpunta si Lance? Nagkasala ang Woolen Island Lord, Lance hindi nalilito muli. Ano? Si Levi ay abala sa pagsasabing, Guro, hindi dapat, sa iyong lakas, wala nang sinuman sa mundong ito ang iyong kalaban maliban sa 2 tao, hindi dapat, nasagasaan mo ba ang 2 taong iyon? Pinatay nila si Lance. Hindi. Master, kailangan mong gawing mas malinaw. Sige, ngayong tapos na, wala na akong choice kundi sabihin sa iyo ang tungkol sa isang lugar na hindi ko pa nasasabi sa iyo, sa Marty Elwood Island, may underground city.
Sinabi ng Marshall Island Master sa lahat ang tungkol dito ng detalyado, at noon lang nalaman ni Jean Dolph at ng iba pa na mayroong underground city sa Marshall Island, at dahil ang mga underground na lungsod ay magkakaroon ng hindi maipaliwanag na pagkawala, kaya hindi na nila ito binanggit, hindi nila ipaalam sa mga susunod na henerasyon ang tungkol sa underground na lungsod na ito. Sa kasamaang palad, may nangyari kay Lance at kailangan niyang sabihin sa kanila. Hindi, wo. Natural, hindi naniwala si Elsa at ang iba pa at umiyak sila ng umiyak. Nawala si Lance sa loob ng 2 taon pagkatapos ng kagubatan ng 10,000 hayop bago bumalik paano siya namatay muli ng biglaan. Huwag maniwala. Pupunta tayo sa dungeon para hanapin siya. Ang Marshall Island Lord ay abala sa pagpigil sa kanya, hindi, may kakaiba sa lugar na iyon, si Lance sa kasamaang palad ay nawala, kung babalik kayo, paano ko haharapin si Lance kung sa kasamaang palad ay nawala siya muli, hindi. Matatag na sinabi ni Sarah, kahit mawala ito, gusto ko pa ring pumunta, Island Master, sabihin mo sa akin kung saan matatagpuan ang dungeon. Sarah, huwag kang pabigla-bigla, hindi nalilito si Lance, libu-libong taon na ang hindi mabilang na mga halimbawa, bakit maging matigas ang ulo, marahil ito ang kapalaran ni Lance. Kung hindi mo sasabihin sa akin, ako mismo ang hahanapin. Tere na rin. Sumunod din si Elsa at ang iba pa kay Sarah. Sa kasamaang palad, ang master ng isla ay walang pagpipilian kundi ang personal na samahan sila at dalhin sila sa underground na lungsod upang maghanap. Matapos maghanap ng 10 araw at gabi, walang nakita. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay wala nang nawala sa hindi malamang dahilan. Si Sarah at ang iba pa ay natural na nadurog ang puso habang naghahanap sila ng 10 araw at gabi nang hindi natagpuan si Lance. Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman talaga mawawala si Suchen dito, diba? Umiiyak na sabi ni Sally. Naisip ni Bella na si Lance ay tumawid, ang kanyang mukha ay namuti, at siya ay abala sa pagsasabing, si Lance, sana ay tumawid siya ah. Sinabi ni Sarah, Sister Lee, marami ka nang nakita, kung saan sa mundong ito may tumatawid. Tungkol sa pagtawid ni Lance, hindi ito alam ni Sarah, natural na iniisip na ito ay isang ligaw na bangungot. Sa kabilang banda, si Leo alam din ito ni Sally, at biglang namutla din si Sally at naisip din na malamang. Oh Diyos! Hindi! Wow! Hindi! Wow! Sumigaw si Sally, ang pag-iisip na si Lance ay naglakbay pabalik sa kanyang orihinal na mundo at ngayon ay kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at ang kanyang mga kapatid, ay durog sa kanyang buong puso. 990. Nakita ni Sarah na inisip din ni Sally na isa itong crossover, at nanlumo, nababaliw na ba kayong lahat, nakakaisip kayo ng mga kalokohang bagay, hinding-hindi ako maniniwala na nawala talaga si Kuya Lance, ako, si Han Sarah, maghihintay dito para sa kanya. Sa buong buhay ko, kung hindi siya magpapakita sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, maghihintay ako dito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Marahil, sa loob ng 100 taon, may makakatuklas na ang malalim na bundok na ito ay tinitirhan ng isang matandang babae na hindi pa umalis dito sa buong buhay niya, naghihintay ng isang taong hindi na babalik. Magpakailanman. Tumigil, huminto, ito ay isang halimbawa lamang, kung hindi, ito ay magiging masyadong trahedya. Pagkatapos noon, si Han Sarah ay talagang nagtayo ng isang kahoy na bahay sa kakahuyan sa labas ng talon, at sila ay nanatili sa kahoy na bahay na ito. Bilang karagdagan, bumalik din si Elsa sa North Empire at sinabi kay Leslie, Benny, Brenda, Xavier, at Ben ang balita na si Lance ay buhay pa, at pumunta rin sila sa Marshall Island para maghintay. Magkasama si Lance. Kaya, saan ka ba talaga pinuntahan ni Lance? Talaga bang tumawid siya? Bumalik ang oras sa araw na iyon, natapos ni Lance at ng Woolen Island Master ang paghuli sa Emperor Worm at naghanda na umalis para manood, ang Woolen Island Master ay nasa harap at si Lance ay nasa likuran. Biglang, si Lance, na lumilipad paitaas, ay nakakita ng isang madilim na vortex na pinto na lumitaw sa kanyang harapan, nang bigla itong lumitaw, at si Lance ay lumilipad, hindi niya mapreno ang kanyang katawan, at biglang bumagsak ang kanyang buong katawan. Sa madilim na vortex door, lahat ay nangyayari sa loob ng isang bahagi ng 1 segundo.
Nang lingunin niya, matagal nang nawala ang figure ni Lance. Pakiramdam ni Lance ay parang hinihigop siya, pagkatapos ay umiikot ang kanyang ulo, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan ni Lance ang kanyang sarili na nakahiga sa isang haystack. Saan dito? Noon napagtanto si Lance na hindi na siya ang kanyang katawan. What's going on? What the fuck is wrong with me? Sa sandaling iyon, naalala ni Lance ang Island Master na nagsabi na may kakaiba sa dungeon na iyon, at ng kanyang nakatatandang kapatid ay nawala ng hindi maipaliwanag, hindi na muling nakita. Nagulat si Lance, hindi siya dapat maging malas, tama. Mawala, nasa labas na ako. Biglang sumipsop sa isang hindi maipaliwanag na lugar na ito. Saan dito? Umakyat si Lance, at may pumasok sa isip niya, ang Memory Stone. Tama, isang Memory Stone. Ito ay isang Memory Stone. Oo, sigurado si Lance na kahit papaano ay sinipsip siya sa isang misteryosong Memory Stone. Agad na umakyat si Lance sa straw pile at mas nagulat siya nang makita niya ang pattern ng kalye sa labas. Ang lungsod sa Memory Stone na ito ay eksaktong kapareho ng underground city na nakahuli ng Emperor Worm, ang pinagkaiba lang ay ang isa ay buhay at ang isa ay patay na. Oh my god, it's really a memory stone, I'm damned if I've been higop into it. So, noon, sinipsip din ng senior brother ng Island Master sa memory stone na ito, ang Marshall Island ay may kakaibang memory stone, na alam ng lahat, makatuwiran na ang kakaibang underground city na ito ay nagtatago ng hindi kilalang memorya ng bato. Ngunit, kahit na ito ay isang memory stone, ito ay hindi tulad ng ito ay nawala ng tuluyan. Sa sandaling ito, may sumigaw sa labas, Zhang San, pinakain na ba ang mga kabayo? Aalis na ang ginang. Pumasok ang isang mukhang butler na lalaki. Si Lance pala ay isang groom. Pakainin mo itong mabuti. Sabi ni Lance, at hindi agad nabigla si Lance at baliktad ang aksyon ng kanyang amo. Bueno, ilabas mo ang mga kabayo, papunta na sa gate ang ginang. Oh! Inakay ni Lance ang kabayo palabas ng kwadra at umikot sa likuran hanggang sa harap ng gate ng isang marangyang tirahan. Si Lance ay patuloy na lumilingon sa kaliwat kanan kahit na hawak niya ang kabayo. Nang makita ni Lance ang Purple Mansion na nakasulat sa front door ng residence, biglang naalala ni Lance na siya at ang Island Lord ay pumunta sa residence na ito noong hinuhuli nila ang Emperor Worm, maliban sa mga nakita niya sa ampiitan ay ang mga naging fossil, ngunit sa ngayon, ito ay isang buhay na tirahan. Ang pakiramdam na ito ay naging emosyonal din kay Lance, at nang si Lance at ang Island Lord ay naghahanap ng Emperor Worm sa underground na lungsod na ito na tinatawag na Purple Mansion, nakita din ni Lance na sa isa sa mga silid sa loob, mayroong isang magandang maliit na tula na tila isinulat ng isang batang babae, na sa epekto na namimiss niya ang kanyang kasintahan at ayaw niyang makilala ang manliligaw na iyon. Sa oras na iyon, si Lance kahit na-exclaim, napakagandang tula, at ang Isla Master urged sa kanya upang mahanap ang Emperador Insekto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Lance ang buhay na Purple Mansion, na napakayaman noon, ngunit pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, ito ay naging isang wasak na underground city. Bigla, naramdaman ni Lance ang bahagyang pagdampi sa kanyang kaluluwa, isang pakiramdam ng paglalakbay sa libu-libong taon. Ang bahagyang pagpindot na ito ay nagpaluwag sa martial realm ni Lance. Sinabi ng Island Master na pagkatapos na maabot ang Unity Realm Grand Perfection, hindi na pagsisikap ang maaaring gamitin para itaas pa ito, kailangan na itong isang espiritual na pagtuklas. Natuwa si Lance, ang pinakamaliit na hawakan ngayon ay talagang isang espiritual na pakiramdam, na bumabalik sa hindi kilalang mga siglo na ang nakakaraan. Sa sandaling ito, pinagsabihan ng mayordomo, nasa labas na si Miss, huwag mo nang isakay ang kabayo. Oh! Inakay ni Lance ang kabayo. Ang tagapangasiwa na sumaway sa kanya ay isang innate realm lamang, at kung gusto siyang talunin ni Lance, sapat na ang isang daliri. Gayunpaman, hindi interesado si Lance doon, kakapasok lang ni Lance sa memory stone na ito, at may isang sitwasyon na kailangan pa niyang linawin. Iyon ay, bakit hindi na bumalik ang nakatatandang kapatid ng Island Lord?
Naisip din ni Lance ang tungkol sa pagpapakamatay, ngunit hindi nang ahas si Lance na gawin ito. Paano kung pagkatapos magpakamatay, ang kanyang kamalayan ay hindi na makabalik sa labas ng mundo? Halimbawa, nang ang nakatatandang kapatid ng Island Master ay sinipsip sa lugar, alam din niya na ito ay isang memory stone, at pagkatapos ay agad na tumawa at nagpakamatay, sa pag-aakalang pinatay niya ang kanyang sarili at bumalik. Ngunit ang nangyari, hindi iyon. Kaya, si Lance ay may pagdududa at hindi maglakas loob na magpakamatay ng padalos-dalos. Sa sandaling iyon, lumabas ang ginang mula sa Purple Mansion, at sinundan siya ng isang katulong. Nang makita ni Lance ang babaeng iyon, nagulat siya. Napakagandang babae. Ang babaeng ito ay mga 16 o 17 taong gulang, ngunit may hindi maipaliwanag na kagaanan sa kanyang mukha, na naging komportable siyang tingnan, at ang kanyang damit ay napakaganda rin. Kaakit-akit. Nakita ng dalagang iyon si Lance na nakatitig sa ginang, at sumimangot, mabahong mangangabayo, ano ang tinitingnan mo? Biglang binawi ni Lance ang kanyang mga mata, parang hindi pa nakakita ng magandang babae si Lance, sa totoo lang. That daw? Hindi madali para kay Zhang San na pumunta sa aming bahay bilang isang lalaking ikakasal upang pakainin ang kanyang pamilya, kaya hindi mo dapat sabihin ang tungkol sa kanya. Miss, itong brat na ito ay nakatitig sa iyo, pag nanasa sa iyo. Kalokohan, hindi ganoong tao si Zhang San. Pagkasabi noon, sumakay si Miss at ang kasambahay sa karwahe. Oh,